Mapagpalang hapon po sa ating mga tagapakinig. Welcome po sa ating programa Sulong na Bayan. Ako, pasulong na pasulong, overwhelmed po ang inyong lingkod dahil ito na, dumadating na yung mga tinatawag natin open doors. Despite the crisis, na oil crisis na ating nararamdaman ngayon, there's always good news. I want to always say and highlight the good news. Bakit po? Nasa ating harapan, live ang ating magiging kapartner sa pagsulong na ang bayan. Of course, welcome natin ating program co-host. Nasuki natin siyempre, National President po siya ng Makakalikasan Nature Party Philippines, de facto Green Party po yan, at Pangulo din siya ng Makakalikasan Organization, ng Inc., NGO po, at former governing board. Lalahatin ko na para maintindihan po ng ating mga viewers sino siya, no? Dahil lagi natin siya nakakasabay dito at nakakaagapay. Pero ito pong ilan sa kanyang mga naging position. So, member, Governing Board of Imus Ilang-Ilang River, WQMA, Water Quality Management, take note, 2018 to 2021. At former Governing Board of the Ternate Marine Park and Network of Cavite MPAs 2019 taong 2022. At syempre, editor ko po siya no less. Kaya ang ganda po ng ating magazine. Ano po yun? Ang ating sulong na or Soar High Magazine. Ano po? At abangan nyo po, meron pa tayong next issue na inaayos for this May yata ang labas, ano po, pero bibitinin muna namin po kayo. At ngayon, manager din po siya ng Elizalde Broadcasting at publisher din siya ng Impact Publishing sa dating kanyang naging journalism profession, syempre. Project Development Officer din po siya, Test Consultants TCI, at Accounts Manager. Napakarami, Ocean Save. Nakita nyo, save. Tayo po, ang laki, ang haba ng coastline natin. Kailangan natin i-save yan dahil napakarami ng mga naglipa ng mga toxic at plastic dyan. Ayaw natin yan. Kaya yan, siya po ay Ocean Saves Accounts Manager. At ulit, Resource Mobilization Consultant, Health 2 times ng Oceans. Partner din po siya ng Resource Mobilization Coordinator ng Mindoro Biodiversity Conservation Foundation. Ilan lamang po yan. So let's welcome to our program ang ating program co-host. Bumati ka muna at nasa kabilang linya rin ng komunikasyon. Makakasama natin ang isa pang icon na matatawag pagdating sa kalikasan. At syempre ang ating guest live no less than si Sir Pabs Villegas. Nandyan din sa kanyang sangkatutak na ating insights na kailangan maintindihan. Go ahead and greet everyone first. Magandang hapon mga kababayan, sa mga nanonood po nitong Sulong na Bayan ni Loli Acosta. At lagi naman po kaming natutuwa na mapasama dito, lalo pat ngayon ay kasama ko yung dalawang idol natin, ano? Ang dalawang magagaling na leader na napaka-consistent sa kanilang mga advocacy. So para sa bayan at kalikasan, Sulong na Bayan. Thank you. At gumit mo naman po kayo, Sir Kapabs Villegas. Wow, magandang hapon kasakaibigang Loli, no? At nandito naman po tayo, Sulong na Bayan. Yes. At magandang hapon po sa inyong lahat. Nawa po ay magkaroon tayo ng magandang ugnayan ngayong hapon. Lalo na po ngayong meron po tayong energy and practically political and economic crisis ng ating bansa. Ayan. Tulong at dahil nga para makasulong, puro tulong-tulong. At nasa kabilang linya naman po ng komunikasyon ay magiging suki na natin siya, no? Dahil icon ng matatawag no less than ang napakarami niyang na-i-author na libro. But siguro we'll zero in dito sa ating usapin this afternoon, kalikasan, climate change, at talagang maiintindihan natin sa kanya sa insights niya. No less than siya po ay former member ng PCSO Board of Directors. Ike Sinieres, bumati ka muna, sir. Magandang hapon, Loli, kay Pabs at saka kay Roy, at sa lahat ng nakikinig. Good afternoon. Ayan, nako. Anong pang hahanapin natin? Kumpleto tayo. Simulan mo muna ka, Roy, dahil bigyan mo kami ng update. Asan na? Ang Maharlika ba dapat? Or anong gusto mo? Sige, pero siguro yung sa Maharlika, I'll give it to Pabs Okay, to update. go ahead. No? Sa bahagi po ng Makakalikasan, o kung tawagin natin ngayon ay Kabalay, no? Yan yung Kabalay. aming bagong pangalan. Kami po ay natutuwang mag-update na kuwan na po, no? Tumugon sa panawagan ng leadership ng mga kalikasan ang aming chapter sa Lasam, Cagayan.
Okay. At formal na pong itatayo ang isang bagong chapter sa Lasam Cagayan, isang party chapter, no? Dahil kami po ay de facto Green Party. At bilang isang de facto Green Party, ang nature ng grupo na ito, economically, they are a primary green cooperative. They are doing work for their members na mostly are mga agricultural workers at mga mga farmers, small farmers. Some of them are in fact coconut farmers as well, no? Doing sustainable agriculture activities and enterprises. Politically, ang aming mga chapters are also being organized as permanent People's Initiative Councils sa level ng kung saan sila nag-cooperate, claiming the right within the constitutional mandate on the primary on the People's Initiative provision. So they are both an economic powerhouse and at the same time a political powerhouse within their own locality. So babuhay sa ating mga kasamahan sila Essex Ramones na mga kasamahan natin dyan, leader nitong ating chapter sa Lasam Cagayan. At makakasama namin sila sa April 24-25 sa unang pagkikita-kita ng mga leaders doon at orientasyon at ang pagtatatag formally ng pinakabagong chapter ng Makakalikasan. So, pang ilan na ba yan? This is the 21st chapter ng party. No? Laki ng accomplishment. Pero this time, are we expecting what? When With this one, we now expect that they will engage politically and economically. They're already engaging economically, but they will now be engaging politically. So they will be fielding green candidates ngayong barangay SK election in November. Then preparing for 2028. So there is now a very independent political green group sa Lasam Cagayan Valley. Visible na kayo. Very visible. And in fact, naalala mo, feature natin sila dito yung kanilang reforestation program, no? Yung Tamnan Mo program nila, no? At nagtutuloy-tuloy yun, no? At the edge of the dito sa sa Cordillera Mountains. Sa dulo sila ng Northern Cordillera. The Ramones Lara. Yes, Lara. Ayan, Ang leader po dyan is si Essex Ramones Lara. Ramones. Ibigan ko yan. Opo. Ayun, Pabs, ano ang ating bagong update? Kasi ayan na, meron na tayong i-launch ng bago, 21st chapter naman sinasabi ni Sir Roy. Sa ating hanay, sa inyo pong... Well, sa aking hanay naman, natutuwa ko dahil yung aming DECAMED, agro-industrial and agro-industrial and service cooperative, no? Management services cooperative ay ngayon ay umaalalay na rin. At ang aming advokasya ngayon, ang tawag nga namin ni Karoy, ay kalibre 45 bilyones. May kalibre 45 sa 45 caliber yan. 45 caliber na ang tawag namin, investment of about 45 billion that will revolutionize the Philippine coconut industry, especially in reacquiring, revitalizing the 6 network of coconut oil mills and also energizing the establishment of agro-industrial hubs surrounding these 6 major oil mills. And at the end of the day, this will involve more or less a 20 billion investment from Maharlika Investment Corporation, hopefully, if they agree. Right. Because we are still in the process. They're asking for project study, etc. And that this is really a normal procedure in investment, making investment decisions. And therefore, the other half of 25 billion will be to re-energize what we know, what is known as these are the village or community-based processing zones, coconut processing zone, but not only coconut, including other crops that will be linked. So we can produce at least new non-traditional coconut products. We call it the 12+1 products of the coconut that we will harness. Dami, ha?
12 plus 1. Actually, Yeah. 100 nga yan eh. Pero 12 andun muna plus tayo 1. sa 12 plus 1, ano? Yeah. Kaiking, ano po, sa inyong mga narinig, hype na hype at saka intensified ang gustong mangyari ni Ka-Pabs at ganoon rin si Ka-Roy Cabonegro. Ano po ang take nyo dyan? Go ahead po. Matagal nang naniniwala sa cooperative movement. Okay. Yan ang pag-asa ng bayan eh. Yan ang totoong demokrasya. Kaya ako, iniisip ko kung paano makatulong. Siguro naman yung talentong binigay sa akin ng Diyos, pwede kong ialay sa bayan at saka kooperatiba. Kasama na dyan yung teknolohiya, kasama dyan yung IT, IT. at saka e-commerce. No? Marami pang iba, pero kung ano man ang kailangan ng movement, hindi naman iba sa akin ito si Pabs Sure. at saka si Roy Opo. at saka ikaw, Miss Loli. Sige, pagtulungan natin para sa bayan. Yan. Okay, Ako, yan. susulong na Sulong. ang bayan. Kaya po yun ang title ng ating programa. Matagal nyo na rin ako kilala. Hindi po ako kailangan maging sikat. Ang sa atin, ang kailangan ang bayan ang maging sikat. Dahil nauna na ang Vietnam. Wag na natin Afghanistan sumunod at saka ang Bangladesh. So tayo naman po, di po ba, Ka-Iking? Sa tingin nyo po, yung sinabi nyong co-op, ano po yung mga pwede pang mga ma-intensify, magawa dyan para talagang yumabong ang ating bayan? Maganda tanong mo, Loli, ha? Mhm. Kahapon umattend ako ng conference ng mga co-op leaders, Okay, no? sakto. Online. Opo. Ang pagkukulang nila, Ay. hindi nila masyadong nabubuo at napapaliwanag yung message, eh. Hindi malinaw. Walang clarity. Oo. Mhm. Yung pwersa ng co-op, 20,000 all over the country, plus about 10 to 12 million. Wow. Ba, napakalaki na nun eh. Right. Ang problema, hindi nararamdaman eh. So sa tingin ko lang, kulang sa messaging at kulang sila ng lapit sa mass media at saka sa social media. Pero ang ganda ng message nila. Opo. Hindi lang masyadong Ma-intensify. nailalabas. Right. So, ayan, apat tayo dito ngayon. Buhay, hanggat kaya ng ating powers. Lagi kong sinasabi, the clock is ticking. There's no telling, I don't want to be morbid, but Yeah. there's no telling kung bukas nandito pa ako. Pero hanggat nandito pa ako at may platform tayo, magtulungan na po tayo. I'd like to see it in my lifetime. Para naman yung susunod na henerasyon ng anak ko at anak nila ay maayos ang magiging buhay. Ano? Dahil tayo, sunset na tayo, let's admit it. I'm 69. So, dapat, ito na po yung time, hindi kahapon, hindi bukas, kundi ngayon. Ngayon na. N-O-W. Si Roy, bata pa to eh. Pero kaming tatlo ni Kaiking. Go! Ano ang pwedeng doable? Hindi, ganito, yung sinabi ni Kai, Kaiking. tunay yun. In fact, ang core project dito, normally, magtatayo, ang aming suggestion, magkakaroon ng joint venture. JV. Magkakaroon ng government-to-government transfer, yung assets, yung tinatawag na non-cash assets, mga G2G. mga kunyo, mga oil, G2G, government-to-government. Will that Kasi, work? yes, it will work Okay. because sila, katulong nila ngayong Federation of Cooperatives Cooperatives. sa provincial at regional level. Ang problema kasi, maliliit sila, maliliit nga sa kalayunan eh. Pero kagaya ng Walis, pag pinagsama-sama mo yung maliliit na madami kooperatiba na. at palalakasin namin sila, ni Ka-Ike, lahat ng sumusuporta sa provincial level. At yan ang magiging kapartner sa aming suggestion, sa aming proposal, yan ang magiging partner Maharlika Investment Corporation. Kagaya na rin ng Department of Agriculture, yung lalo-lalo na yung board, yung PCA board na pinumunuan ni Yusek Roger Navarro. Okay. Yan ang importante. Kasi importante na pakilusin natin yung Board of Directors ng Philippine Coconut Authority. Mukhang kulang eh. Or wala yata eh. Hindi ko nga marinig. Hindi, lalong-lalo na. At Hindi ko maramdaman. sabi ko nga, dapat lalo na pakilusin yung Philippine Coconut Authority. Ano? O Na kaya ang dapat ating talaga yan ang federasyon. trabaho nila. Right. Ang masakit mo nga niyan, meron binigyan na sila ng 75 billion noong Nasaan? 2022. Opo. At ngayon kagaya ng isang octopus, inilagay yan sa 16 na agency. Kalat-kalat. So wala ngayong, so ibig sabihin,
an octopus na wala pang brain. Wala. So nagkaroon na ng kaloko-loko na. I'll go further Ang masakit than that. niyan, Opo. hindi nagamit yung pera. Correct. At sabi nga ng Department of Finance, lumobo pa. Ay, Naging 80 billion yung halaga ng cash assets. Right. At yun namang non-cash assets, nasa 50 billion. So tubig ka mo lang, mayroong 130 billion ang pondo Ng na nalalaan magsasaka. para sa magsasaka. Isulong. At kayo makita mo, on the contrary, kahirapan na magsasaka, nag-survey kami ng Wala, Karoy. broker kasi. Ang kanilang Madam. income Opo. ay 8,000 to 10,000 or 9,000 in 90 days or 3 months. So, ibig sabihin, Ganun. mga magsasaka ay kumikita lamang Ng ng ganung 3,000 kaliit. sa Right. buwan. So, sila ay... I'll go further than that, para mas Subsistence. maintindihan nyo po. Okay. Nung time ng, ewan ko kung kaninong time to, pero meron silang 75 billion sa UCPB. Ito yun. Oh, Okay? yun. Minerge, Yeah. ng kung sino mang presidente yan, hindi ko nasasabihin, pero kilala nyo. Aba, in an Executive Order 44, I should know kasi kinukulit ko yung isang top high-ranking officials ng Bangko Sentral that time o ng Finance Office. Sir, bakit nyo kailangan totoo ba, nag-merge ang UCPB at Land Bank? Hindi siya makasagot, pero 1 week later, nag-merge. In an Yes. Executive Order 44. Ano pong ibig sabihin yan, Kaiking? Paano yung assets nitong inalisan mo ng pera? Itong UCPB, may assets yan, tsaka may liability, 75 billion, bibigay mo sa land bank. Ngayon, asa na yung 75 billion na magsasaka? Pera nila yan. At tsaka hindi, ito po, hindi 75 ang hinihingi nila. That time, 12 billion lang. Ang masakit sa akin is namatay na yung kausap ko sa sama ng loob, wala pang nangyayaring 12 billion. So ngayon, sabi nyo, lumobong 80 billion, magbigay naman sila. Hindi. Sa tunay, dalawang klase yan eh. Okay. Meron ko tinatawag na cash assets. Assets, okay. In fairness, Opo. yan ay intact na Alright. naroon Nandyan yun. Yung pa. ngayon 80 billion, naroon yan sa Bureau of Treasury. Okay. Hindi pwedeng manakawin yan. Sure. Kasi may special trust fund yan eh. fund. Pag- Okay. I Hindi nila understand. pwedeng galawin yan. Alright. So yan talaga para lamang sa magsasaka Only. at sa papapaunlad ng industriya Industriya yan. ng coconut. Sure. Sir Pabs, Oh, sige. hindi nila legally pwedeng galawin. Hindi nila Galawin. pwedeng legally Now, galawin whether yan. ginagalaw That's good to nila hear. o hindi, kailangan nilang patunayan na Patunayan. hindi. Okay. Ngayon, yung pangalawa naman, yun yung sinasabi mo, ng tawag doon, non-cash asset. Kasama doon yung building ng mga yun, Right. ng UCPB, yung mga Equipment, shares of etc. stock na nasa San Miguel, Opo. at marami pang iba. Okay. So, dalawa yan. Pero yung oil mills, 6 yun, ngayon ay nakadakda ng ilipat. Sa? So, well, yan ang problema. Saan nililipat? Mayroong Maharlika. disposition, designated disposition agency. So, nag-uusap pa yung finance at saka yung mga disposition, yung government owned and controlled yung GOCCs. Opo. GFIs. GFIs. Government. So, malalaman namin sapagkat kami ay nakikipag-ugnayan. Nakatutok. Oo, Nakakatulong. Ito na nga yung resulta Right. ng aming pagpupulong. At ako'y natutuwa, lalo-lalo na kay Undersecretary Fong, no? Yan. Okay. At Of maganda ang Finance? vision niya. Finance Secretary siya? Fong, si Secretary Department of Finance. Cathy. Okay, UCPB. Cathy Fong, no? Okay. She is a wonderful woman. She, ano siya, She is- open. ay, open. Very Then, good. maganda. Ang kanyang sabi niya, Disposition. Mr. Villegas Tulfo, this is the first time that we have met a true patriots of farmers in coconut, True blue. coconut cooperative Right. movement. So sabi niya, we are open. We are open to... Good. So ang aming option talaga, i-deal with DBP and Land Bank and or Maharlika Investment Corporation Corporation. na bago. Oo. At sila naman, natutuwa ko, sinalubong kami kasama nun ng presidente at saka mga EVP Welcoming, okay. ng titong Maharlika Investment Corporation at kami nakapag-meeting na nasa detalye na kami ngayon eh. Alright. So pag nagawa namin, Yan yung na. hiningi nila, malamang, at saka sabi ko nga, well, Maharlika Investment, kinakailangan po ang ating team, Maharlika for Wealth Creation in Coconut Communities, Poverty Reduction, and now, Energy Security. Naku, ang So, yun po. dami niyan. Ang ganda, lalo Gusto ko na lang energy. dagdagan, Go ahead, go ahead. gusto kong dagdagan, Okay. Loli, no? Oh, Yung but we have to pause for a quick break. Siguro babalikan natin yung pandagdag mo. Make sure kumpletuhin mo. Nagbabalik po muli. Napakabilis ng ating usapin. Lalo na pagka ganitong medyo, hindi naman controversial, but we need this. Lalo na ang coconut, sinasabi, the tree of life. So, Roy, bago natin pabalikin si Kaiking,
Ano ang iyong insights? Your Well, reports? nasa balita ngayon, no, mula pa kahapon, na mula nung pinirmahan yung EO 110, no, Alright. sa Emergency on Energy, National Emergency on Energy, Opo. na maraming mga properties, assets ang gobyerno na pinag-iisipan nilang ibenta Okay. para yung profit ay magamit dito sa mga maraming ginagastos ng gobyerno. At napapanahon itong opportunity na to talk about kahit itong assets na nasa Coco Levy. Okay. Kasi tulad ng sinabi ni Pabs, no, yung Coco Levy ay 80 billion peso. Yan yung cash Okay. na we trust ay nandiyan pa sa treasury, no? Pero meron pang 50 billion. Ano Oo, naman yan? kaya nga Saan 130 billion yan. Yung 50 billion, ito ay nasa non-cash asset, Non-cash, which okay. includes itong mga infrastructure tulad ng oil mills, mga warehouses, etc. At saka yung mga shares of stocks and other instrument na nasa iba-ibang mga companies na sinequester noon, if you Opo, remember, no? opo. Ngayon, ang isang dilemma diyan kasi itong disposition na dapat nga ang deadline pala nito by law, no? Kailan? Kung babasahin niyo yung batas. Ay itong taon na to, in fact itong 2026, buwan na to, ang March. panglimang taon, ang panglimang dapat yun na dispose na nila. Okay. Kaya starting I-count na April, mga kababayan, kung sinong mamamayan dito na gustong kasuhan yung gobyerno, particular itong nagmamanage ng fund na to, for not able to follow the law, pwede nyo na silang kasuhan ng graft. Kung hindi nila magawa, kasi ang nakalagay sa batas, March of ma-dispose dapat. 2026. O, ibig sabihin na ma-dispose po ay maibenta itong mga assets Assets. para yung proceeds ay Yan mapunta na. sa magsasaka uli. Ulit. Pero Dagdag. ngayon dahil marami nga nangyayaring ganito ngayon dahil binibenta nila dahil sa energy crisis. Ang isang tanong din, bakit mo nga ba kailangang ibenta kung magagamit naman Pwede pa natin naman pala. at mai-transfer kasi ang Maging spirit ng law is ito ay pagmamay-ari ng magsasaka para paunlarin ng kanilang buhay at ang industriya ng ang bansa, no? Particular ang coconut Agrikultura. industry. Ngayon kaya nating mag-produce ng CME. Ito Oh, yung yun pala biofuel, eh. coconut Opo. biofuel, no? Yan. Diesel. Currently we Sagot. are importing 15% ba? Yan. Ang ating ini-import, tama ba? 10 to 15% para dun sa biofuel na pwede naman nating i-produce. Produce pala. Meron tayong mga infrastructure na Okay. mothballed, hindi nagagamit kasi yung sinequester, hindi na white siya elephant nag-operate. lang. Oo. Ito yung mga 6 na oil mill, 2 lang yung nag-ooperate. Dalawa pa lang, apat. Asan? Now, pwede mo namang ibenta ito para yung proceeds pumunta sa farmer, walang problema. Pero ang yun yung nakalagay sa batas. Pero more than that, ang nakalagay sa batas ay dapat itong mga lahat ng ito ay I-unload mapakinabangan ng may-ari, which is the farmer. Dapat hindi nilang i-transfer. Yan. Nakahanap kami ng paraan, no, dito sa grupo nila Pubs na Okay. mangyari ito. Opo. At ito yung currently nine-negotiate namin sa mga appropriate agencies na involved. Alright. And very soon, kung wala kaming makuhang kasagutan sa mga ito, ay didiretso kami sa presidente. Very, very soon. Kasi hindi kami, wala pang affirmative action eh. Patapos na ang buwan. Tandaan po ninyo, may pananagutan. March 2020. Ang lahat ng 16 na ahensya, lalo na yung talagang nagmamanage ng fund. No? Kahit kaibigan namin ng DOF ngayon sa pag-uusap, at the end of the day, fundamentally, Kayo pa they're rin. still accountable and liable kung hindi nila ma-move ito. They have Right. to move this Quickly, asset yes. Oo. quickly. Pero, sabi nga namin, why sell it? Oo, When pwede no naman one's pala buying it in pakinabangan. any way, why don't you just simply transfer it? Transfer lang, And there para is a way to do mapakinabangan. this. Yan yung pinapaliwanag ni Pabs kanina, baka Okay. hindi nyo napasin. Yung Okay. government to government G to G. muna, ilipat muna from the nag-handle ngayon, DOF, GOCC. to another GOCC, which is the Maharlika. Right. Tapos makipag-joint venture itong Maharlika sa Coconut Farmers Sa Group. coconut. Okay. Si Kaiking, what's your take? Tama po ba yun? Ilipat muna kaysa ibenta pa. Mapapakinabangan naman pala dito sa GOCCs, ano? Government-Owned Controlled Corporation or kaya Government Finance Institutions. Instead na ibenta mo pa, ito naman pala pwede mapakinabangan. At ang proceeds will go to the farmers. Ano pong take nyo dyan, Kaiking? Go. Wala kayong audio. Hello, hello po. Pihit-pihit konti. Walang audio. Mas Ayan, go. urgent, Go. mas Opo. urgent sa akin Okay. yung energy security na sinasabi ni Pabs, Pabs, no? opo, biodiesel. Tama si Roy, hinahalo na yan sa diesel, yung Coconut, coco yes. diesel eh. Opo. Napakasimpleng solusyon. Sure. But hindi natin gawin. And if you do that, since may panawagan na ng panahon na gamitin na yung biodiesel, Yan na. if we do that, yayaman yung mga coconut farmer. Yes. Yan talagang kailangan. Re- It's re- about ready na yung technology, ready na yung market.
kumbaga matagal na nakanganga yung market eh. Mhm. Bakit hindi gawin, no? We keep buying from abroad when in Right. fact we can make it here, Dito. no? Yes, so una dapat isipin natin yung kapakanan ng farmer na gumagawa ng produkto. Ang problema ng farmer ngayon, walang value added yung produkto eh. Mhm. Di ba, Roy, Pabs, no? Yeah. Kopra pa rin eh. Ay, nako. Kopra Wala, pa rin dapat yung ma-elevate Yung na. 12+1 kaiking, may nakakagawa nun, pahiwa-hiwalay, pero hindi Isolated large scale. eh. Oo. Nakaya naman natin with the support. May pera nga po may 80 billion nga po tayo na hindi nagagamit. May Hindi 50 Yes. billion pa, di ba? Anong kulang? Political will ang kulang dito, mga kasama. Kahit nga, sabi mo, yung kasing 6 oil mill, sabi mo na lang yung Legazpi oil. Opo. Ang kapasidad noon ay 600 tons per hour. No? Per hour, ang bilis. O per day, kahit mo per Oh, day. maybe per day. Eh di, sabi mo, recovery mo 60% Apo. oil. Kaya na copper cake yung remaining. So you can have, you produce 360 tons per hour. So tingnan mo, 80 billion natin billion na agad na yan. biodiesel ito. Right. Especially if you can go Lalo na ngayon. on a 1-to-1 ratio. Na, yun ang ngayon ang bagong technology ngayon. Correct. Oil crisis tayo. And si Roland, aking balikbayan ng kapatid, share the same insight. Now, we can protect nga daw our farmers when yan ang sinabi mo. So, we don't have to, we stop the importation right here, right now. Meron naman pala At saka tayo. hindi ang kapatid ito, diretso na yung kooperatiba namin. Yes. Hindi na silang bibiktimahin ng mga trader, trader, ng mga mga broker. middlemen. From there sila mag-organize Mismo. ng kanilang yung buying station nila naroon na mismo. Diretso na sa oil mill. Right. So you bypass the Laking- multi-channel. yes. So at ang presyo Laking- ma-stabilize natin. So the impact will be on the welfare of the farmers. How So can we do that? That's Ito why na. already submitted a detailed proposal. Okay. Meron na po kayong binigay so- kay Meron Undersecretary na, of Finance. Sa lahat po ng mga concerned agency ay nabigyan na, Okay. na-brief na, naka-meeting na. Siyempre, most of them positive ang sagot. Pero iba yung positive na sagot, iba yung ina-actionan. Now, kung hindi pa rin po itong mangyari in the next few days and weeks, dediretso na kami sa presidente. At pag hindi pa rin nangyari, ay maglalakad na yung mga magsasaka mula kung saan sila at pupuntahan ng mga ahensya na ito. Dahil hindi na po, sobra na po, no? Sa panahon ng krisis, wala pa rin tayong solusyon. May pera naman. Right. Nandiyan naman yung Nandiyan mekanismo, lahat may eh. cooperativism, may mga leader namang magagaling, both technical at saka political. Anong kulang? Governance po ang kulang. Right. Inuupuan. 5 taon, Tagal hindi na. pa rin ninyo nagamit yung pera ng maayos. Gadami-daming, disallowances sa COA. Ilang percent lang? 18% lang ang na-utilize. Imbis na magamit yung pondo, lumaki pa. Ang ibig sabihin, bumabalik yung pera kasi hindi naman nila nagagamit. Yan ba? Ang 16 agency, yan lang ang kaya ninyo? Nako. 5 taon kayo nagtrabaho, yan lang ang kaya. Ay, bay, dapat alisin na kayo dyan sa mga opisina nyo. Daling kayo sa labas at magbabarilin Timbuktu. siguro kayo. Dahil hindi nyo nagagawa trabaho ninyo. Kaya kalibre 45 na nga. Kaya Grabe. ikakalibre 45 na Ito namin na. kayo. Yung bago naming kampanya ni Kapabs, no? Caliber 45 45 billion ang kailangan para maayos ang ating industriya na maging circular economic, na green economy para sa agriculture na nakasentro sa coconut. 20 billion dyan ay para ma-acquire at ma-transfer itong mga asset. So 25 billion, ma-rehabilitate, ma-modernize. At ang 20 billion naman ay para sa pag-aayos ng iba pang bahagi, yung parte ng mga village processing, parte ng production, kasi marami tayong kailangan palitan ng mga aging coconut, no? At Diversification. saka diversification. By the way, Loli, Sir Iking, tsaka Pabs, yung sa diversification, yun ang interest namin yan. Kasi sa sistema ng coconut agriculture, na pwede kang mag-multi-crop at intercrop, na po-promote yung organic agriculture. Sa ibang mga uri ng mga plantation, tulad ng iba pa, ay wala tayong kapag-apag-asa doon na promote ng organic agriculture. Kaya sa akin, importante na masuportahan tong coconut dahil nandyan yung pera Nandyan at na kaya lahat nating i-implement ang organic agricultural by large. Ngayon, ilang porsyento
lang organic agriculture sa Pilipinas, no? Puro tayo maduming pagkain dahil galing sa maduming agrikultura. Kultura. Siguro, imbitan natin si Secretary Kalihim ng DA, Oh, para mas yes, maintindihan niya yan. dapat, oh. Kasi parang hindi niya alam eh. Pero anyway, dahil good governance ang sinasabi mo, the bottom line is yung stewardship, nandyan ang resources, and yet di natin alam i-manage, and kumpleto na sana yan. So, babatiin ko lang si chairperson ng Batangas Forum, si Sir Paquito Lirio, former mayor ng Tanawan City, Batangas. Ayun po yung sinasabi nyo, kayo po yung for good governance and development. Yeah. Siguro yan ang Yeah. unang-una nating talakayin sa inyong forum na gaganapin Yes. sa Batangas next week. Po. At syempre, bago tayo mag-pause for a quick break, Kaiking, ano po ang talagang iba pang solusyon? Dahil sabi nyo may cooperative, baka yan isa sa mga pwede natin maparesolba. But you can say that and expound on that when we return. Na last 12 minutes para sa ating programang Sulong na Bayan. Nako, with intensity, gusto po natin talagang sumulong ang ating bayan. Ang dami pa lang pwedeng solusyon, lalong-lalo na ito, biodiesel, may na invento na naman ang ating, siguro, i-explain nyo po yan in few words, in a while. But Kaiking, ano po yung sa co-op na pwede naman natin maitulong? Mag-ready na po ba tayo? Lahat po ba tayo? Dapat mag-sign up na para yan na yung tutulong? Hindi na natin Yung antayin yung kooperatiba. gobyerno? Go ahead po. Meron akong suggestion, ito Sure. urgent, immediate ito. Okay. Dapat yung gobyerno pumagitna na maging intervenor or referee para yung mga big business bumili na directly sa mga co-op. Napakaraming produkto ang mga co-op. Sa bigas pa lang eh. Opo. At ang laki naman ng requirement ng gobyerno. Yeah. No? Yeah, So, like- para may market na kaagad. Yan lagi ang problema eh. Walang May bumibili. production yung mga co-op. Opo. Walang bumibili. Right. Ito na nga yung gobyerno. Napakalaking market. No? Meron din akong sinulat dyan, Loli. Yes. Ang tawag ko, Ano po? Government as First Adapter, GAFA. Yeah. Kung ano man ang panukala ng gobyerno, sila dapat unang Una. gumawa. Right. Di ba? Opo. So can you imagine, yung biodiesel, Yes. lahat ng sasakyan ng gobyerno, Mm. gumamit na ng biodiesel. Ang dami niyan. Kita. Opo. Mga kotse ng pulis, Yes. kotse ng MMDA, sundalo, lahat. napakarami. MMDA, Right. yes. Can you imagine? Sabi ko nga sa inyo, yayaman yung mga coconut farmer. Thank you. Co-op. Nako. Hindi, tama yun, Kaik, no? Yun, may namang, yun yung sagip sakalo. Talagang yun Batas inayos yan. na ni well, congratulations to Senator Pangilinan, sapagkat yun talaga ang objective. Kiko. Directly, farmers can directly sell Sell. to the government. Wala nang tsetseburetseng bidding. Negotiation na lang. Opo. And basta doon sa mga kampas-kampas, para naman maproteksyonan na walang kalokohan. Yeah. With the LGUs, with any government entity. Whether barangay ka Oo, o ano man lahat. ka. Lahat ng from Lahat ng barangay mga, up to national requirement government, gas. government-owned and control Sure, corporations. GOCCs. So yung sinasabi niya, highly doable, kailangan lang ay may instruction From- at meron from the President. secretaries, Okay. from the president, from the Congress, from the senators, everybody. At saka sure buyer, Oo. magbabayad. Yeah. Kesa May naka- budget, may pondo. allocation. Oo. Oo. Walang Kawawa- utangan. Kawawa Oo. kasi yung farmers. Yeah. Talagang walang Kaya mapag- tama yung Kaik. Saludo ko po sa tayo inyo. dyan. No? Sabay Saludo pa kami tayo. dyan. Saludo tayo. Go. Nag-tandem kayo. Oo. Ngayon, maganda rin na, for example, ang problema kasi sa biodiesel, alam mo ba na nung panahon ng Tagapon, ang ating mga sasakyan ay tumatakbo because of biodiesel, no? At saka yung ethanol. So, biodiesel from coconut at ethanol from sa tubo. Opo. So, napatakbo yan. Pero nung panahon yon, ang teknolohiya napaka-crude. Okay. Nagkaklag siya. Nagkaklag. So, pagkatapos, nasisira yung mga makina. Okay, Pero we nagamit. will have to pause for a Okay. quick break. May pumapasok na flash report. Diyan lamang po kayo. Patrol 13, Gilbert Pertes, Computer ASEAN March, ano ba ito, Matt? Recalibration ng ASEAN Summit ikakasana ng pamahalaan. 650 preparatory meetings gagawin na lang online. Go ahead, Patrol 13. DWIZ Flash Report. Sinimula
Sinimula na raw ng mga ahensya ng gobyerno ang pagpapatupad ng utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na i-recalibrate o baguhin ang paraan ng pag-host ng Pilipinas sa ASEAN 2026 dahil sa patuloy na krisis sa gitnang silangan. Layunin daw nitong bawasan ang mga hindi kailangang gastusin at bituon ang pansin sa mahalagang talakayan. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, gagawin na raw ang 650 preparatory meetings ng ASEAN sa online platform. Ayon sa opisyal, bagaman virtual, matitiyak pa rin ang makabuluhang talakayan at produktibong resulta. Inanunsyo rin ng Pangulo na ang Leaders Summit sa Mayo ay gagawin na sa bare bones na lamang o yung kung saan ang mga talakayan ay magtutuon na lamang o ipofocus sa regional energy security, food security at issue ng migrant workers. Ipinadala ni Recto bilang ASEAN National Organizing Committee Chair ang memorandum sa lahat ng host agencies para ipaalam ang pagbabago ng format ng mga pulong mula sa working group senior officials hanggang sa ministerial na sasagawa na lamang online. Patrol 13 Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Las, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Si Miss Loli Acosta, Sulong na Bayan sa DWIZ 882. Right, we are on our last 7 minutes. Napakabilis, dahil nagkaroon tayo ng flash report. Go ahead, Kaiking, yung co-op na sinasabi mo, ano ang pwedeng umpisahan muna? Do you want us to at least invite Senator Kiko Pangilinan dahil nakabatas na yan, sabi ni, nasa batas na po pala yan, sabi ni Kai. Well, sa GIPSA. sa GIPSA. Tama si Pabs. Kailangan mo yan na pagtutulak. Pero ang mungkahi ko kay Roy, dumiretso na kayo sa presidente. Huwag na kayong mag-antay at krisis na eh. Kaya nga, national Alam mo, emergency. Miss Loli, ito yung una kong first time kong sasabihin sa area. Yes, thank you. Opo. Maraming government agency, mayroon pang denial stage eh. On denial. Sinabi nyo. Akala nila wala pang krisis. Krisis. No? Right. Kaya hindi pa sila passionate. Hindi pa sila nataranta. Ito na yan. krisis na eh. Sinasabi ko sa inyo, krisis na. At kailangan mataranta na kayo. Panic. Diba? Let's At do huwag nyo nang something. antayin ng presidente na mag-utos sa inyo. Kasi ilang beses na rin nag-utos ang presidente. Hindi lang kayo nakikinig. Labasak bilang Diba? tenga. Yun. Oo. Ayaw nila. Business as usual pa rin. 30 seconds, may dadagdag lang ako. Okay, go. Meron akong bagong technology ngayon. Yung mga plastic na basura, Opo. pwedeng Reusable. kunan ng langis. Wow. Paano po? Ipunin ng mga kooperatiba at gagamit ng pyrolysis para ma-derive. Mayroong technical term, RDF ang tawag eh. Refuse Derived Fuel. Okay. Nakausap ko na yung DOE. Tutulong na sila sa pag-analyze ng langis. Wow. Pati DOST. Opo. Kausap ko na rin si Suridum. Secretary Suridum. Yes. So may pag-asa. Habang mayroon tayong krisis, mayroon tayong energy security, kumikita na naman yung mga co-op. Importante, huwag mawala sa isip natin yung mga cooperator. Sure. Laging priority sila. Thank you. Ayan, nako. Ready na kayo mga co-op all around the Philippines. Ang dami nating cooperative. Ako mag-join na ulit ako. Si General Samudio, isa nating partner dito sa ating himpilan, ay isa sa pinakamalaking cooperative official. Ikaw ba, member ka na, Roy? Oh, I'm a member of 5 Oh, ayun different pala, 5 yan co-ops. eh, sir. Ako, ganun din. 5. 5 din. Bakit din na natin pag-consolidate ng ito na? Kasama yan. At Tama boses nyo yun. na. Ang tunay na lakas ng bansa ay nanggagaling sa economic power, no? At unfortunately, yung mga consolidated na malalaking negosyo ng mga oligarko, sila ang nagdidikta ng lahat. At panahon ng Hindi na tayo palitan papayag. yan ng mga bagong economic player. Pero kailangan lumaki itong mga kooperatiba. Lumakas. At habang pinapalakas sila, malinaw ang kanilang political line. Kaya nga sa amin, ang aming mga membro are actually co-ops, green co-ops, Okay, with a green pa. clear political line, a green political line. Yun ang solusyon natin. Economically empowered,
but politically green. At least sa amin, at yan ang tinatry naming i-develop. Nako, napakabilis ang ating usapin. Give us a 60-seconder ka, Iking, bago tayo maghiwa-hiwalay. Ano pa po ang ibang message of hope nyo bukod sa inyong mga nasabi na? Go. Ulitin ko lang yung sinabi ko. Opo. Napakaraming batas at napakaraming magagaling mag-English. Alam mo. Kailangan balikan natin yung coconut farmer. Ilang beses na silang naloloko. Nabubudol. Nabubudol na uuto. Tama na. Tama na. Sobrang- Ito na yung opportunity na magkaroon ng palengke yung kanilang produkto. Ito na yung panahon na yayaman Sila sila. naman. Opo. Sila naman. Tama na yun. Tama na yung panluloko. Amen. Amen. So, it's got to stop. Amen, yeah. Yan ang sinasabi, evil deeds go prosper when good men do nothing. Yes. Ayaw po natin. Gusto natin kayong mga good na ating nasa harapan ngayon. Go ahead, your 60-seconder. Well, ang masasabi ko lang, yung shifting immediately ng mga oil na ito, yung oil product natin na pinuproduce ng mga oil mills, government or private, can easily be transformed into biodiesel. Biodiesel. No? Not only coconut, Okay. including palm oil, including Lahat. many other, even unused oil. Eh, pwede na nga, iba nga yung liposuction ni Kuan. Ayan, dyan din. Ni Bolo. Nagagawang biofuel. Exactly. Ganon din yung, di ba, mahilig ka doon yung chicharon, yung Oil. by product noon na taba, pwede mo rin oil i-transform into biodiesel. So, napakaraming paraan. At ito na ang panahon para tayo mag-produce ng biodiesel or bioethanol. Yan ang dalawa. Okay. Tututukan natin Or yan. energy security. Okay. Thank you. Ayan, tutukan natin yan sa ating mga iba pang episodes. Go ahead, your 60-seconder. Sa mga kabataan, tulad nung kaibigan kong si Zay na naghahanap ng trabaho, marami sa inyo ang walang trabaho ngayon at nawawalan ng pag-asa sa kalagayan ng bansa. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Ang sa tingin nyong tama, gawin na. Gawin nyo na. Kahit yung mga mas nakakatanda sa inyo, yung nagfe-fail sa inyo, huwag nyo nang antayin. Sundin ninyo ang inyong konsensya. No? Marami sa amin na nagpapatuloy na nagtatrabaho. Pero ang tunay na magdadala nito ay kayo. Dahil kinabukasan ninyo ang sinisira ng mga walang yan nating mga ilang leader. No? Hindi naman lahat. So kailangan ho nating baguhin ito. So sa ating pong mga nakikinig na mga kabataan, galaw na po. Nasa tama po tayo. Ayan, ayun po yung spiel ng ating programa. Maglingkod ng tama, nagbabalita ng tama. Kaya ito Yeah. pong ating programa para sumulong ang bayan, hindi si Loli Acosta, kundi ang bayan. Kasi gagawa po tayo ng tama. And syempre, we have to put God first in every area of our life. So siya po will direct our path. God bless Yes. everyone. Bye.